Baby Trump, baby Trump, baby Trump. Thank you for freedom. You heard our voice. You stood beside the people when the world looked away. Thank you for freedom. You brought hope back to life. Today we breathe again. We believe in tomorrow. Thank you for freedom, for breathing without fear. Sa patuloy na operasyon ng Israel sa Lebanon ay umabot na sa higit 1,200 ang kanilang sinodat at nagdeklara pa ito ng napakalawak na buffer zone. At dahil sa walang kakayahang lumaban ay umatras ang militar ng gobyerno ng Lebanon at inabandona ang South upang bigyang daan ang operasyon ng IDF. Habang sa Iran naman, abay nagsagawa ang mga Air Force ng Israel at Amerika ng isang extensive attack sa iba't ibang bahagi ng Iran, kaya't kita na naman ang mga malalaking pagsabog. Sa update sa patuloy na ground operation ng Israel sa Lebanon ay patuloy din ang mga pagwasak ng Israel sa mga pasilidad na ginagamit ng grupong Hezbollah. Sa pinakahuling tala ng Lebanon ay umabot na sa higit 1,200 ang tinodas ng Israel habang 10 naman sa hanay ng IDF. At dahil dyan ay mas lalong naging agresibo ang IDF at pinalawak pa nito ang inilapat na buffer zone kung saan mula sa border ng Israel, buong southern hanggang Litani River ay pinagbabawal ng Israel na lumapit ang mga sibilyan, maging ang mga militar ng Lebanon. Kung titingnan sa mapa mga kabayan ay napakalawak nitong buffer zone kaya't apektado ang nasa higit 600,000 sibilyan na pinalikas ng IDF. At para naman sa kaligtasan ng mga militar ng Lebanon ay nalawagan ang dating Pangulo ng Lebanon sa kasalukuyang Pangulo na huwag sayangin ang buhay ng mga sundalo ng gobyerno at agad na paalisin sa lugar. Ayon sa dating Pangulo ay wala umanong kakayahan ang militar ng Lebanon na makipaglaban sa Israel kaya't mabuti umanong abandonahin na lang muna ang lugar. At kasunod niyan ay agad na inabandonan ng mga militar ng gobyerno ang buong southern Lebanon upang bigyang daan ang pagtugis ng IDF sa grupong Hezbollah. Sa panahon ng operasyon ay maraming iba't ibang mga armas na ng Hezbollah ang nasamsam ng IDF at nadiskubre naman ang mga tunnel ng terorista. Sa ibang mga footage ay makikita ang pagwasak ng Israel sa mga kabahayan sa lugar. Sa mga nagtataka kung bakit pinapasabog ng IDF ang mga kabahayan ay ginagamit kasi ito ng mga Hezbollah bilang taguan upang atakihin ang IDF. Tulad na lamang nito kung saan makikita ang isang Hezbollah na gumagamit ng RPG laban sa IDF at dahil dyan ay sabog yan. Habang inanunsyo naman ng Israeli Air Force na naglunsad ito ng sunod-sunod na extensive attacks o malawakang pag-atake laban sa Islamic regime. Sinabi ng militar ng Israel sa isang pahayag na inilabas kahapon na ang mga pag-ataking ito ay tumatarget sa mga infrastruktura na nauugnay sa rehimen sa Iran. At kabilang sa mga inatake ng Israeli Air Force ay ang pasilidad ng rehimeng Islam sa iba't ibang lokasyon sa gitna ng Tiran. Daro Pass, Esfahan, Northeast Iran, Mugadasi Alley, Northwest Azerbaijan Province, Saabdatabad, Ekbatan, Kikabuz, Hasan Khan, Ajudaniyeh at South Bujumbura. Matindi ang pinakitang atake na yan ng Israel mga kabayan at syempre hindi naman magpapatalo ang Amerika kung saan muli na naman itong binalikan ng Esfahan at Benomba. Ang mga nakikitang pumuputok-putok ay ang mga secondary explosion mula sa mga missiles ng Iran na tinamaan. Kung titingnan naman natin sa mapa mga kabayan, ay dito sa bahaging ito binomba ng Amerika itong South Missile Storage sa Isfahan. Carriers are moving across the deep blue
the storm clouds gather and the waters start to rise, we swear our allegiance with justice in our eyes. Let truth be the lantern that guides us through the fight until the Israel at Amerika muling ibinuhos ang lakas at puwersa sa underground ballistic missile storage ng Iran military sa lakas ng GBU-57, isang penetrator bunker buster bomb ang inihulog ng mga B-2 bomber. Dahil dito, makikita ang malaking apoy at usok na resulta ng matinding pagsabog sa Isfahan sa Iran. Para tandaan lamang na may malaking bilang ng mga missile na nakaimbak sa nasabing pasilidad na tinamaan dahil sa tindi ng ikalawang mga pagsabog. Dito rin makikita ang isa sa nuclear site na posibleng sinisiguro ng Amerika at Israel na hindi na ito magamit ng Iran. Revolutionary Guard sa Iraq na intercept naman ng US F-15 fighter jet ang isang one-way attack drone na inilunsad ng Iran laban sa embahada ng Amerika. the desert wind is blowing, the stars are watching how two nations stand together beneath the clouded sky. Iran Foreign Minister, dati ang tapa, ngayon mangyak-ngyak matapos masawi ang dating pinuno ng Iran Revolutionary Guard. Araw-araw nilang pinagbabantaan ang mga lider ng Israel at Amerika. Pero kabaliktaran ang nangyayari, mga lider ng Iran military ang siyang nasasawi sa digmaang ito. Iran leader, nakahanap ng katapat. Yan ang kinumpara ng isang source sa Iran matapos nilang isipin na pwede nilang paikutin at lokohin si President Trump. I want to share one thing about Donald Trump's communication style. When I spoke to someone inside Iran who I trust, he runs a very big business. He's not a politician, but he has to follow very closely all the tea leaves. He told me that guy is a genius, and he's talking about Trump. And I said, why? He said because he's completely confused the Iranians. Finally, the Iranians have met someone who is like a match for them. Iranians But do you think that's really true? I think it's true. Muli namang nagpahayag si President Trump ng babala sa Iran na kapag hindi ito susuko at hindi nito tuluyang nakipagsundo, araw-araw nitong wawasaki ang mga mahalagang target na siyang magpapalubog sa Iran ng tuluyan. Fully achieved. Thanks to the progress we've made, I can say tonight that we are on track to complete all of America's military objectives shortly, very shortly. We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. In the meantime, discussions are ongoing. Regime change was not our goal. We never said regime change, but regime change has occurred because of all of their original leaders' death. They're all dead. The new group is less radical and much more reasonable. Yet if during this period of time no deal is made, we have our eyes on key targets. If there is no deal, we are going to hit each and every one of their electric generating plants very hard and probably simultaneously. We have not hit their oil, even though that's the easiest target of all, because it would not give them even a small chance of survival or rebuilding. Dagdag pa ng Pangulo ng Amerika, nasa ika-32 araw pa lang ito sa ginagawang combat operation pero wala nang ibubuga ang militar ng Iran sa digmaan. American involvement in World War I lasted 1 year, 7 months, and 5 days. World War II lasted for 3 years, 8 months, and 25 days. The Korean War lasted for 3 years, 1 month, and 2 days. The Vietnam War lasted for 19 years, 5 months, and 29 days. Iraq went on for 8 years, 8 months, and 28 days. We are in this military operation so powerful, so brilliant against one of the most powerful countries for 32 days. And the country has been eviscerated. چه صدا دیدی وقتی نزدیک میزنه اینجوری صدا
بچه سنگا داره میریزه. بیایید زیر این درخته. بیایید زیر این درخته. بیایید زیر این درخته.